Si Isabel Monteverde, naniniwalang maswerte pa rin siya kahit maaga niyang nawala ang kanyang mga magulang. Yun nga lang, mukhang pagkakamali ang lahat ng paniniwalang yun. Habang ang kanyang stepmother na si Lucinda at stepsister na si Lumi ay namumuhay sa karangyaan, si Isabel ay nagsumikap bilang working student upang maipagpatuloy ang pangarap na maging architect. Sa gitna ng lahat ng panlilinlang, dumating ang isang tahimik na driver na nagngangalang Ramil. Isang lalaking tila ordinaryo lamang, ngunit unti-unting naging sandalan niya sa mga panahong pakiramdam niya ay wala na siyang halaga. Sa mundong puno ng kasakiman at kasinungalingan, sapat kaya ang pagmamahal at katatagan upang maibalik ang lahat ng nawala? O may mga pamanang kailangang pagdusahan muna bago tuluyang maging karapat-dapat? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Bakit ikaw pa rin ang may pinakamagandang kwarto? Hindi ba pwedeng ako na lang dito? Natigilan si Isabel sa pag-aayos ng mga librong nakapatong sa maliit niyang mesa. Dahan-dahan siyang lumingon sa pintuan at nakita si Lumi na nakahalukip-kip habang nakatingin sa bawat sulok ng silid. Mas malaki ang bintana rito, mas magandang ilaw, saka mas magandang design. Giit pa ni Yumi at tumingin sa kanya. Ang boring ng kwartong ibinigay sa akin. Kung tutuusin, ako ang mas matanda, kaya dapat ako ang nandito. Hindi naman siguro mahirap makipagpalit. Umupo siya sa kama at matamang tiningnan ang kanyang bagong stepsister. Ate, hindi pwede. Napayuko si Isabel habang mahigpit na niyayakap ang maliit na unan na gawa pa ng mama niya noon. Hindi niya gustong makipagtalo. Mula nang dumating sina Lucinda at Lumi, ilang buwan na ang nakalipas. Lagi niyang pinipilit na maging mabuting kapatid. Lagi niyang iniisip na baka kailangan lang nila ng panahon para maging tunay na pamilya. Mahal ko kasi ang kwartong to. Dito ako lumaki. Si mommy ang nagdisenyo nito bago pa siya magkasakit. Lahat ng nandito, siya mismo ang pumili. Ayokong iwan to dahil pakiramdam ko nandito pa rin ang mga alaala namin. Paliwanag ni Isabel rito. Sandaling nanahimik si Lumi bago ito napairap. Ang drama mo naman pala. Patay ng mama mo, Isabel. Hindi naman babalik ang mga alaala dahil lang sa kwartong to. You know what? Ang damot mo talaga sa mga simpleng bagay. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa dibdib ni Isabel. Hindi naman siya madamot. Lahat ng pwede niyang ibigay, ibinibigay niya. Talagang may mga bagay lang na hindi niya kaya. Hindi ako madamot, ate. Pagtatanggol ni Isabel sa kanyang sarili. At sana, wag mo na sanang banggitin si mommy. Alam kong patay na siya. Kaya nga alaala na lang niya ang gusto kong magstay at pahalagahan ko. Alam naman niyang wala na ang mama niya. 5 taong gulang pa lang siya nang mawala ito dahil sa sakit. Halos 8 taon na ang nakalipas. Ngunit may mga araw pa rin na pakiramdam niya ay kahapon lang nang mahawakan niya ang malamig nitong kamay sa ospital. Hindi niya kayang kalimutan. Noong 5 taong gulang pa lamang si Isabel, hindi niya lubos na naiintindihan ang ibig sabihin ng kamatayan. Ang alam lang niya, lagi nang nasa ospital ang mommy niya. Kahit ganoon, palagi pa rin siyang pinapaupo sa kama at sinusuklay ang buhok niya gamit ang nanginginig nitong mga kamay. Ang pinakamaganda kong prinsesa, promise mo kay mommy na magiging mabait kang bata. Makikinig ka lagi kay daddy. At kahit wala na ako balang araw, huwag mong kakalimutan ngumiti. Kasi kapag masaya ka, masaya rin ako. Tumangulang siya at niyakap ang mommy niya. Saan ka ba pupunta, mommy? Sasama ako. Ayoko pong maiwan dito. Kapag gumaling ka, pupunta ulit tayo sa park, 'di ba? Tapos kakain tayo ng ice cream. Promise mo? Ngumiti ang mommy niya kahit namumuo na ang luha sa mga mata nito. Hindi ako pwedeng sumama, anak. Pero palagi mong tandaan, I'm always in your heart. Promise, lagi kitang mamahalin kahit saan pa ako mapunta. Yun na ang huling malinaw na alaalang dala-dala ni Isabel.
Pagkaraan ng ilang araw, puro iyakan na lamang ang naaalala niya. Maraming taong nakaitim, maraming bulaklak, at ang daddy niyang halos hindi na tumigil sa pag-iyak. Lumipas ang ilang buwan, araw-araw, hinahanap pa rin ni Isabel ang mommy niya. Minsan ay gumigising siya sa madaling araw at tumatakbo sa kwarto ng mga magulang dahil iniisip niya baka nakauwi na ito mula sa ospital. Ngunit bawat pagbukas niya ng pinto, ang daddy lang niya ang naroon. Nakaupo sa gilid ng kama habang nakatitig sa isang litrato. Naiintindihan niyang malungkot din ang daddy niya. Kaya kahit bata pa siya, sinusubukan niyang maging matapang para rito. Daddy, huwag ka nang umiyak. Mommy said, kapag masaya tayo, masaya rin daw siya. Gusto kong maging masaya ka ulit. Ako lang po munang yayakap sa'yo habang wala si mommy. Napaiyak lalo ang ama niya at agad siyang niyakap. Salamat anak. Pasensya ka na kung minsan hindi strong si daddy. Pangako ko, aalagaan kita. Hindi ko hahayaang maramdaman mong nag-iisa ka. Kahit wala ng mommy mo, gagawin ko ang lahat para maging masaya ka pa rin. Hindi man lubusang nauunawaan ni Isabel ang bigat ng pangakong yun. Naniniwala siya at tinupad naman yon ng daddy niya. Lumipas ang mga taon, lumaki siyang napapalibutan ng pagmamahal ng kanyang ama. Kapag birthday niya, laging may sorpresa. Palaging present ang daddy niya sa mga event. Nakakahanap ng paraan kahit sobrang busy pa sa negosyo. May mga gabi na sabay silang tumitingin sa mga lumang larawan ng mami ni Isabel. Unti-unti niyang nakilala ang babaeng halos hindi na niya maalala. Isang interior designer ang yumaong ina ni Isabel. Mahilig sa makukulay na bagay, mga halaman at higit sa lahat, mahal na mahal siya. Ang kwartong tinutulugan niya ngayon, ang huling regalong iniwan ng mommy niya. Kaya kahit anong mangyari, ayaw niyang iwan ang silid na yon. Alam mo, bahala ka na nga. Nakakainis ka. Ang damot mo talaga. Sambit pa ni Lumi bago padabog na umalis sa kanyang silid. Napabuntong hininga na lang si Isabel. Pinipilit niyang makisama kay Lumi. Kapag may bagong damit si Isabel, lagi niyang iniisip kung ano rin ang magugustuhan ng kanyang stepsister. Kapag may bagong sapatos, hinihiling din niyang bilhan ng daddy niya ang kanyang ate. Hindi niya gustong maramdaman ito na naiiba ito sa pamilya. Ngunit habang tumatagal, may napapansin siyang kakaiba. Kapag nasa harap ang daddy niya, malambing si Lumi. Ngunit kapag silang dalawa na lamang ang natitira, nagbabago ang tono ng boses nito. Malamig, mataray, at madalas ay puno ng panunuya. 7:00 ng umaga nang sabay na bumaba sina Isabel at Lumi mula sa ikalawang palapag. Inirapan pa siya nito habang pababa sila. Pagdating niya sa ibaba, napansin niyang nakaupo na ang daddy niya sa mesa. Habang katabi naman nito si Lucinda na abala sa pagbuhos ng kape sa tasa. Good morning, Daddy. Masiglang bati ni Isabel habang nakangiti. Good morning po, sunod namang sabi ni Lumi. Napangiti ang ama ni Isabel nang makita silang dalawa. Good morning mga anak. Mamaya ay may importante rin akong pupuntahang site inspection kaya sabay na tayong aalis. Ako nang maghahatid sa inyo sa school. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Isabel. Talaga po, Daddy? Akala ko po busy kayo. Okay lang naman po kahit si Mang Ben ang maghatid sa amin ni Ate Lumi. Umiling ang ama niya at bigla itong natawa. Busy nga ako. Pero hindi ibig sabihin nun wala na akong oras para sa mga anak ko. Naisip kong ako mismo ang maghahatid sa inyo ngayon. Next week kasi ay magiging abala na naman ako sa schedule ko. Kaya sasamantalahin ko na ang pagkakataon. Napangiti siya at nagsimula ng kumain. Gusto niya na inihahatid sila ng daddy niya sa school. Busy kasi ito sa trabaho. Kaya maliit na sandali na kasama ito, talagang labis niyang pinahahalagahan bilang anak. Habang kumakain, paminsan-minsan ay nagkukwento ang daddy niya tungkol sa bagong project ng kumpanya. Si Lucinda naman ay nakikinig lamang habang si Lumi ay abala sa cellphone nito.
Si Isabel lamang ang paminsan-minsan ay sumasagot at nagtatanong sa ama. Pagkatapos ng almusal ay sabay silang sumakay sa sasakyan. Sa buong biyahe, masaya ang daddy niya. Pinapatugtog pa nito ang paborito nilang lumang kanta na madalas nilang sabayan noon. Hindi napigilan ni Isabel ang mapangiti. Pagdating sa school ay mabilis na bumaba si Lumi. "Mauna na ako, tito." Hindi na ito naghintay ng sagot. Agad itong naglakad papunta sa grupo ng mga kaibigan nito na kilala sa pagiging mapangmata sa ibang estudyante. Napailing na lamang si Isabel. Hindi na siya nagtaka. Sanay na siyang ganoon ang kilos nito. "Isabel!" Tawag ng kanyang ama. Napalingon siya sa daddy niya. Lumabas ito ng sasakyan at lumapit sa kanya. Napangiti siya nang bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. "Daddy," tumawa ito at pinakawala na siya. "Namiss ko lang yakapin ang anak ko. Ang tagal na mula nang mayakap kita at maihatid ng ganito." Mata man niyang tiningnan ang kanyang ama. Kahit wala na ang mommy niya. Kahit paano ay napunan yon ng kanyang daddy. "Study well, okay? Kumain ka sa tamang oras. Kapag may kailangan kay tawagan mo agad ako." Bilin pa nito sa kanya. Napatawa si Isabel. "Okay po, daddy. Ang dami mo namang bilin. Ingat ka rin po sa work. Huwag kang masyadong magpagod." Muli silang natawa bago ito sumakay muli sa sasakyan. Pinanood na lang ni Isabel ang papalayong kotse hanggang sa mawala yon sa kanyang paningin. Mabilis na lumipas ang unang 2 klase. Sinubukan niyang i-check ang cellphone nang sumapit ang break time. Yun nga lang, patay pala ang cellphone niya. "Ala, hindi pala ako nakapag-charge ng phone ko." Napabuntong hininga si Isabel. "Mamaya na lang i-charge pag uwi." Nagpatuloy siya sa next class hanggang sa biglang nag-excuse ang kanyang advisor. "Ma'am, excuse muna po kay Isabel." Tumayo siya at lumapit dito. "Yes, ma'am. Kunin mo ang mga gamit mo." Nagtataka man, agad niya yung sinunod. Napatingin pa ang ibang kaklase niya sa kanya. Nang makalapit muli sa advisor, napansin niyang seryoso ang mukha nito. Kinabahan siya nang hilahin siya palabas. "Po, bakit po? May problema po ba?" Tanong ni Isabel. "Hindi ko rin alam ang buong detalye. Sumama ka na lang. Nandiyan ang driver ninyo sa labas. Susunduin daw kayo ni Lumi." Pagdating sa gate ay nakita niyang naroon ang sasakyan nila. Nasa loob na si Lumi. Hindi ito nagsasalita at tahimik lamang itong nakatingin sa bintana. Sumakay na si Isabel at agad na nagtanong sa driver. "Ano pong nangyari, Manong Ben?" Mahigpit ang pagkakahawak ng driver sa manibela. Pasensya na, Ma'am Isabel. Saka na lang po kayong magtanong. Ihahatid ko na lang po muna kayo." Habang tumatakbo ang sasakyan, pakiramdam ni Isabel ay lalong bumibigat ang dibdib niya. Hindi niya maipaliwanag ang kaba. Makalipas ang ilang minuto ay huminto ang sasakyan sa harap ng ospital. Lalong nanlamig ang buong katawan ni Isabel. "Bakit po ospital?" Hindi na siya nakapaghintay ng sagot. Mabilis siyang bumaba. Pagpasok niya sa emergency room, agad niyang nakita si Lucinda. Namumugto ang mga mata nito at umiiyak. Nang makita siya nito ay lalo itong napahagulgol. "Isabel!" Lumapit siya rito. "Tita, bakit po kayo nandito? Nasaan si Daddy?" Humagulgol palalo si Lucinda. Anak, naaksidente ang daddy mo." Parang huminto ang mundo ni Isabel. Hindi yun pwedeng mangyari. Bakit mapapahamak ang daddy niya? "Nasaan po siya? Gusto ko siyang makita." Sambit niya at matamang tiningnan ang kanyang stepmother. "Okay lang naman po siya, hindi ba? Siguradong okay lang si Daddy." Sa halip na panatagin siya, umiling si Tita Lucinda at sinabi ang mas lalong nagpaguho ng mundo niya. "Wala na ang daddy mo. Wala na siya, Isabel." Mabilis siyang tumakbo papunta sa silid nito. Nang bumukas ang pinto, naroon nga ang daddy niya. Nakahiga at hindi na gumagalaw. "Daddy," lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. "Ang lamig po ng kamay mo. Hindi tulad ng dati na mainit at mahigpit na humahawak sa akin. Daddy." Bahagya niya itong inalog. Gising na?" Lumingon siya kay Tita Lucinda na sumunod sa kanya.
Tita, tawagin mo naman po ang doktor. Pakisabi po nagkamali lang sila. Please, gawin nila ulit. Baka pwede pa. Baka kaya pang i-survive si Daddy. Hindi siya pwedeng mawala. Unti-unting bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Wala siyang ibang maramdaman kundi desperasyon. Pero para saan pa yon? May magagawa ba ang damdaming yon para mabuhay ulit ang kanyang ama? Daddy, kanina lang magkasama tayo. Mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa kamay nito. Promise mo hindi mo ako iiwan. Wala na si Mami. Bakit pati ba naman po ikaw? Mahigpit niyang niyakap ang katawan ng ama. Doon lamang tuluyang gumuho ang lahat ng pag-asa niya. Mahina siyang napaluhod sa tabi ng higaan. Sa sandaling yon, nawala na naman ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. At sa pagkakataong yon, pakiramdam niya'y wala nang natira sa kanya. Makapalang ulap sa langit ng araw ng libing. Tahimik na nakatayo si Isabel sa harap ng kabaong ng kanyang ama. Napapalibutan siya ng puting mga bulaklak at mga taong isa-isang lumalapit upang magbigay ng pakikiramay. Marami siyang nakikitang pamilyar na mukha. Mga empleyado ng kumpanya, mga business partner at mga kaibigan ng kanyang ama. Ngunit wala siyang lakas upang kausapin ang mga ito. Parang nakahiwalay siya sa mundo. Mahigpit niya lang hawak ang lumang litrato nilang tatlo. Siya, ang mommy niya at ang daddy niya. Medyo kupas na ang larawan dahil ilang beses na niya yung tinitingnan noon. Ngunit yun pa rin ang paborito niyang litrato. Nakangiti silang lahat habang nasa isang amusement park. Mommy, mahina niyang bulong. Daddy, mag-isa na lang ako. Hindi na niya napigilan ang muling pag-agos ng kanyang mga luha. Unti-unting nagsidatingan ang mga empleyado ng kumpanya. Isa-isang yumuko ang mga ito sa harap ng kabaong. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Miss Isabel, halos 20 taon na po akong nagtatrabaho para sa daddy niyo. Mabuti siyang tao at hindi kami pinabayaan kailanman. Hindi namin siya makakalimutan dahil itinuring niya kaming pamilya. Pangako po namin, lagi namin siyang ipagdadasal. At kung kailangan niyo ng tulong balang araw, marami pa rin po sa amin ang handang sumuporta sa inyo. Bahagyang tumango si Isabel. Maraming salamat po. Sigurado akong matutuwa si Daddy kapag narinig niya ang sinabi niyo. Lagi niya pong sinasabing ipinagmamalaki niya ang mga empleyado niya. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Hindi niya akalain na ilang araw lamang ang nakalipas ay magkausap pa sila sa loob ng sasakyan. Pero ngayon, hindi na niya ito makikita pa. Matapos mailibing ang kanyang ama, parang sobrang lungkot ng bahay. Gayunpaman, kailangan harapin ang mga naiwan ng kanyang daddy. Isabel, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa company, saad ni Tita Lucinda. Bata ka pa at nag-aaral ka pa lamang. Hindi mo pa kayang pamahalaan ang negosyo ng daddy mo. Kaya habang wala ka pa sa tamang edad at sapat na kaalaman, ako muna ang magiging trustee at acting president. Napakunot noo si Isabel. Hindi niya maintindihan ang mga salitang yon. Ano po yung trustee? Ibig sabihin, ako muna ang hahawak at mag-aalaga sa company. Wala rin naman kayong magagawa ni Lumi kasi mga bata pa kayo. Tahimik na nakinig si Isabel. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang itanong. Hindi rin niya alam kung paano pinapatakbo ang isang negosyo. Ang alam lang niya, ang daddy niya ang gumagawa ng lahat ng yun. Basta, ako nang bahala. Ako muna ang magdedesisyon sa mga kailangang gawin ng company. Marami tayong kailangang ayusin. Pagpapatuloy pa ni Tita Lucinda. Tumango na lamang si Isabel. Kayo na po ang bahala, tita. Wala naman siyang alam. Ano ang gagawin ng isang 13 years old na katulad niya? Ang alam niya lamang ay magaling na architect at negosyante ang kanyang daddy. Ang company na yon, minana pa nito sa lolo at lola niya. May sinabi pa si Lucinda at paulit-ulit na huminga ng malalim. Hindi rin maganda ang kalagayan ng company ngayon. Maraming project ang naiwan at kailangan ng malaking puhunan. Nalulugi na pala at maraming utang. Kaya mula ngayon, kailangan muna natin magtipid.
Bawasan muna natin ang mga hindi kailangang gastusin. Sana ay maintindihan mo yon. Napatingin si Isabel sa sahig. Hindi niya lubos na nauunawaan ang sinasabi nito. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkalugi, puhunan o pamamahala ng negosyo. Ang iniisip lang niya ay kung paano siya gigising kinabukasan nang wala na ang kanyang ama. Lumipas ang ilang buwan matapos ang libing ng daddy ni Isabel. Unti-unti niyang napansin ang mga pagbabago na ayaw man niyang tanggapin, talagang nangyayari pa rin. Tita, pwede po ba akong magtanong? Tanong niya kay Tita Lucinda nang kumatok siya sa opisina nito sa bahay. Hindi man lang ito agad tumingin sa kanya. Patuloy lang itong nagbabasa ng mga dokumentong nakapatong sa mesa. Ano yon, Isabel? Parang nabawasan po ang allowance ko. Yung inutos ninyo po kay Aling Mercy na ibigay sa akin. Hindi naman siya maluho. Karamihan sa allowance niya ay napupunta sa school projects, pagkain at paminsan-minsan pagbili ng mga art materials na paborito niya. Yun nga lang, isang tingin niya pa lang sa allowance na binigay sa kanya. Alam niyang kulang na. Huminga ng malalim si Tita Lucinda bago ibinaba ang hawak nitong papel. Hindi nagkamali ang kasambahay. Ako ang nagpabawas. Bakit po? Mahirap ang sitwasyon ng company. Paliwanag nito sa kanya. Kailangan natin magtipid. Sana maintindihan mo yon. Hindi pwedeng puro gastos habang sinusubukan kong maibangon ang negosyo ng daddy mo. Tumango lamang si Isabel. Hindi na siya nagsalita. Pakiramdam niya'y wala rin namang mangyayari kahit magtanong pa siya. Titipirin niya na lamang siguro yon. Pero ilang araw ang lumipas. Pag-uwi niya mula sa school, dumiretso siya sa kanyang silid. Pagbukas niya ng cabinet, nanlaki ang mga mata niya. Wala roon ang ilan niyang branded na bag. Pati ang dalawang paborito niyang damit ay nawawala. Nasaan ang mga yon? Bumaba siya at nakita si Lumi na papalabas ng bahay. Suot nito ang isa niyang dress. Bit-bit din ito ang bag na regalo ng kanyang ama noong huling kaarawan niya. Ate, lumingon si Lumi sa kanya. Ano ba? Bakit suot mo ang damit ko? Ngumisi ito at walang hiyang pinakita ang kanyang get up. Hiniram ko lang naman. Hindi ka naman nagpaalam. Saka bakit pumapasok ko sa room ko nang walang paalam? Umismid ang kanyang stepsister. Bakit? Hindi ba pwedeng hiramin? Hindi naman siya madamot. Alam yun ni Lumi. Ang ayaw niya lang, basta na lang itong papasok sa kanyang kwarto. Basta na lang kukuha ng mga gamit. Huminga ng malalim si Isabel. Hindi sa ganon. Sana man lang sinabi mo muna. Umirap si Lumi. Wala ka nang magagawa. Ang damot mo talaga. Pero paano ba yan? Suot ko na. So, bye at may pupuntahan pa ako. Nanikip ang dibdib ni Isabel. Tinanaw niya na lang ang stepsister na umalis. Gusto lang niyang igalang ang mga gamit niya pero hindi nito ginagawa. Lumapit siya kay Lucinda. Tita, pwede po bang pakiusapan mo si Ate Lumi na magpaalam muna bago gamitin ang mga gamit ko? Hindi man lang siya tiningnan nito. Isabel, huwag kang makulit. Pero gamit ko po yun. Hindi. Abala ako. Putol agad ni Tita Lucinda sa mga sinasabi niya. Ang dami kong iniisip tungkol sa company. Maliit na bagay lang yan. Kailangan pa bang sabihin sa akin? Tahimik na lang siyang napayuko. Hindi na naman siya pinakinggan. Mula noon ay tila naging mas matapang pa si Lumi. Basta na lamang itong kumukuha ng mga gamit niya. Minsan, hindi pa binabalik. Kung ibalik man, may mga damage na talaga. Kapag tumatanggi siya, ang dami-dami niyang naririnig kaya minsan nagkakagulo sila. Ang selfish mo? Feeling prinsesa? Kala mo naman, hindi tayo iisang pamilya? Hindi maintindihan ni Isabel. Anak siya ng daddy niya. Bakit pakiramdam niya? Siya pa ang walang karapatang magmay-ari ng sarili niyang mga gamit. Pinipilit pa rin niyang manahimik. Ayaw niyang ma-stress si Tita Lucinda sa kanilang dalawa. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, lalo lamang lumalala ang lahat. At mas nararamdaman niya na talagang wala siyang kakampi sa bahay na yon.
Isang Sabado ng hapon, pumasok si Isabel sa kanyang silid. Bigla siyang natigilan. Bukas ang kahon na matagal na niyang hindi ginagalaw. Nasa loob noon ang ilang alaala ng mommy niya, mga sulat at lumang scarf, at isang maliit na music box na ibinigay sa kanya ng kanyang ama matapos mamatay ang kanyang mommy. Mabilis siyang lumapit. Wala na ang music box. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi pwedeng mawala yon. Lumabas siya ng silid. Nakita niya si Lumi sa kabilang kwarto. Hawak-hawak nito ang music box at pinaglalaruan. Ate, ano bang ginagawa mo? Pakialaman mo na lahat, wag lang yan. Ibalik mo sa akin yan. Bulalas ni Isabel. Hindi na maitago ang iritasyon sa pakialamera niyang stepsister. Napatitig sa kanya si Lumi at bahagyang natawa. Bakit? Ano naman kung sayo? Gusto ko to. May magagawa ka ba? Saka ano ba to? Mukha na ngang luma. Dapat dito, tinatapos na. Mahigpit na napakuyom ang kamay ni Isabel. Hindi laruan yan. Regalo yan ni Daddy. Napatawa si Lumi at tumayo sa may balkonahe. Patay na naman ang daddy mo. Parang may kung anong pumutok sa loob ni Isabel. Hindi na niya napigilan ang sarili na lumapit. Ate, ibalik mo sabi yan. Ayoko nga. Hinila niya ang music box. Hinila rin yon ni Lumi. Pareho silang nag-agawan. Nanlaki ang mga mata niya nang ibato yon ng kanyang stepsister sa ibaba. Kitang-kita niyang nasira yon. Kaya unti-unting nangilid ang mga luha niya. Anong ginawa mo? Malakas na sigaw ni Isabel at itinulak ito. Nanlaki ang mga mata nito. Ikaw? Matapang ka na ngayon? Bigla na lang hinila ni Lumi ang kanyang buhok. Napasinghap siya sa sakit. Hindi na niya napigilan ang sarili na gumanti. Hinila niya rin ang buhok nito. Kapwa sila nawala ng balanse. Napaka-pakialamera mo, ate. Bulalas ni Isabel. Madamot ka lang. Narinig nila ang malakas na sigaw ni Lucinda at agad silang pinaghiwalay. Anong nangyayari rito? Humihingal si Isabel. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya sa sobrang galit. Tita, siyang may kasalanan. Kinuha niyang mga gamit ko. Sobrang pakialamera siya. Sinira niyang music box ko. Nakakainis. Hindi pa siya nakakatapos magsalita. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napapikit si Isabel. Tila may ugong sa kanyang tenga sa lakas ng sampal na yon. Hindi siya makapaniwala. Ngayon lang siya nasampal sa buong buhay niya. Lalo na ng isang taong tinawag niyang pamilya. Napakagulo mong bata! Sigaw ni Tita Lucinda sa kanya. Hindi siya makapagsalita. Gulat na gulat siya. Kahit makatingin, hindi na niya magawa. Sinapo ni Tita Lucinda ang ulo. Alam mo bang halos hindi na ako natutulog kakaisip kung paano maiaahon ng company. Araw-araw akong nakikipag-meeting, nakikipag-usap sa mga investor at inaayos ang napakaraming problema na iniwan ng ama mo. Tapos ikaw, dadagdagan mo pa ako ng sakit ng ulo. Hindi ka na maliit na bata para magwala dahil lang sa isang gamit. Nangingilid ang luha ni Isabel. Tita, hindi lang naman basta gamit ang mga kinukuha sa akin ni Ate Lumi. Lahat ng yun may alaala ng mommy at daddy ko. Wala akong pakialam. Sigaw ni Tita Lucinda. Bumagsak ang kanyang mga luha. Hindi siya makapaniwalang nasigawan siya ng ganon. Kung nandoon ang daddy niya, hinding-hindi nito yon hahayaan. Huwag mo akong sagutin, mariing sabi ni Tita Lucinda. Huwag kang spoiled brat. Huwag kang feeling entitled dahil lang anak ka ng daddy mo. Kung hindi dahil sa akin, hindi mo alam kung ano nang nangyari sa lahat ng iniwan ng tatay mo. Kaya tigilan mong pagiging makasarili at matuto kang magparaya. Hindi na nakapagsalita si Isabel. Mainit ang pisngi niyang nasampal. Ngunit mas masakit ang nararamdaman niya sa dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit siya lang ang pinagalitan. Bakit walang nagsabi kay Lumi na mali rin ang ginawa nito? Bakit parang unti-unti nang nawawala ang lugar niya sa sarili niyang tahanan? Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha. Napatingin siya kay Lumi na nakangisi habang inaayos ang buhok nito. Wala na ang daddy ni Isabel.
Pakiramdam niya, hindi na siya ligtas sa bahay na minsang tinawag niyang tahanan. Lumipas pa ang mga taon. Habang lumalaki si Isabel, mas lalo niyang nararamdaman na para nang inaagaw sa kanya ang sariling tahanan. Naroon pa rin ang mga larawan ng daddy at mommy niya sa dingding, ngunit tila wala na yung kahulugan sa mga taong kasama niya sa bahay. Isang gabi, habang pababa siya ng hagdan upang kumuha ng tubig, narinig niya ang boses ni Lucinda mula sa sala. "Umayos ka sa mga gastos mo, Lumi!" Tumango na lamang si Lumi habang hawak ang bagong shopping bag. "Oo nga, Mami. But these things, kailangan ko naman ng mga to." Natigilan si Isabel. Napansin niya ang malaking kahon na may logo ng isang mamahaling butik sa tabi ng sofa. Naalala niyang nung isang linggo lamang ay may dumating ding bagong designer bag para kay Lucinda. Ilang araw bago yon ay may bagong alahas naman itong sinuot. Napalunok si Isabel. Kung totoong naghihirap ang company, bakit tila walang nagbabago sa pamumuhay ng mag-ina? Lumipas ang ilang araw, kailangan ng klase nila ng karagdagang reference book para sa isang research project. Naglakas loob siyang lumapit kay Lucinda. "Tita, pwede po sana akong humingi ng dagdag na allowance ngayong linggo? Kailangan po kasi naming bumili ng reference book para sa research." Hindi agad nagsalita si Lucinda. Patuloy lang itong tumitingin sa laptop bago dahan-dahang humarap sa kanya. "Isabel, how many times do I have to tell you? Mahirap ang sitwasyon ng company. Hindi pwedeng basta na lang tayo gumastos. Matuto kang magtipid. Hindi lahat ng gusto mo ay dapat ibigay." Napayuko si Isabel. Gustong-gusto niya na talagang questionin ang pagiging magastos ng mag-ina. Pero bakit sa kanya palagi siyang tinitipid at pinagdadamutan? "Hindi ko naman po gusto. Kailangan lang po talaga sa school," sabi pa ni Isabel. "Pwede namang manghiram sa library. Maraming paraan kung marunong kang dumiskarte." Kinahapunan ng araw ding yun, nakita niyang may mga delivery na dumating sa bahay. Isa-isang ipinasok ng mga tauhan ang mga paper bag. Narinig niyang masayang nagsalita si Lumi. "Mami, dumating na rin yung order nating dresses. Excited na akong isuot to sa party." Napalingon si Lucinda at ngumiti. "That's good. Matagal ko nang hinihintay ang collection na yan. Tingnan natin mamaya kung kailangan pang ipa-alter." Tahimik na nakatayo si Isabella sa dulo ng sala. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Hindi siya naiinggit pero medyo nagagalit na. Kung kulang talaga ang pera, bakit may pambili ng mamahaling gamit? Hindi na niya napigilan ang sarili na magtanong. Lumapit na siya kay Tita Lucinda. "Sabi niyo po dati, kailangan nating magtipid dahil nahihirapan ang company ni Daddy. Kung ganun po, bakit parang marami pa rin pong bagong gamit si Ate Lumi pati na rin ikaw? Hindi ko naman po kayo kine-question. Nalilito lang po talaga ako. Kasi bakit kahit kaunting dagdag sa allowance, hindi niyo pa ako mabigyan?" Biglang nag-iba ang ekspresyon ni Tita Lucinda. Dahan-dahan itong ibinaba ang tasa. "Isabel, wala kang karapatang mangialam sa mga desisyon ko." Nanikip ang dibdib niya. "Nag-uusisa lang po ako kasi company naman ni Daddy kaya..." "Company ng Daddy mo?" Bahagyang natawa si Tita Lucinda ng mapanuya. "Sa tingin mo talaga, sa Daddy mo pa rin yon? Akin na yun ngayon. Hindi ka dapat nag-uusisa. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng company na iniwan ng Daddy mo. Ako ang halos araw-araw na nakikipaglaban para hindi tuluyang bumagsak. Kung hindi dahil sa akin, baka matagal nang nagsara ang negosyo." Hindi niya alam kung paano sasagot. Wala na siyang masabi kasi wala naman siyang maintindihan. Wala siyang alam sa pamamalakad ng company. Lumapit sa kanya si Tita Lucinda at mariin siyang tiningnan. "Kahit negosyo pa yan ng Daddy mo noon, wala kang karapatang maging entitled. Hindi ka pa marunong magpatakbo ng kumpanya. Hindi mo alam ang mga sakripisyong ginagawa ko. Kaya huwag mo kong kini-question." Parang may mabigat na bagay na dumagan sa dibdib ni Isabel. Gusto niyang sabihin na hindi naman yon ang intensyon niya. Gusto niya lang maintindihan, pero hindi niya yon maisatinig. "Sige po," yun na lamang ang nasabi niya at tahimik na tumalikod. Habang naglalakad pabalik sa kanyang silid,
Iniisip niya kung bakit wala siyang karapatang maging entitled. Anak siya ng daddy niya. Hindi naman siya humihingi ng luho. Hindi rin niya gustong makipag-agawan sa kahit na ano. Bakit pakiramdam niya parang wala siyang karapatang magtanong tungkol sa iniwan ng sarili niyang ama? Sa pagdaan ng panahon, hindi na umaasa si Isabel na magbabago ang pakikitungo ni na Tita Lucinda at Lumi. Sa halip, pinili niyang ituon ang isip sa pangarap na minsang ikinuwento sa kanya ng kanyang ama. Pagtungtong niya sa senior high school, lalo siyang nagsumikap. Gusto niyang maging architect katulad ng kanyang daddy. Kaya talagang nagpaplano na siya para sa college. At nang dumating ang resulta ng college entrance examination, halos manginig ang mga kamay niya habang binubuksan ng email. Nakapasa si Isabel. Hindi niya napigilan ang mapaluha. Natanggap siya sa kursong Bachelor of Science in Architecture. Tita, tawag niya nang lumapit sa kanyang stepmother. Tita, nakapasa po ako sa entrance exam ng university na papasukan ko. Sa school po ako papasok kung saan nagtapos si Daddy. Kailangan na pong magbayad for enrollment. Kaya pwede po ba na mag-send kayo sa akin ng dagdag na pera? Kumunot ang noon ni Tita Lucinda. Isabel, wala tayong perang pampaaral sa ganyang prestigious school. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Po, pero gusto ko pong mag-aral kung saan nagtapos ang Daddy. Kung gusto mong makatapos, humanap ka ng sarili mong paraan. Hindi kita susuportahan sa gusto mo. Bahala ka na sa buhay mo. Malaki ka na naman. Ngayon pa nga lang nakakabangon ng company. Hindi siya nakasagot. Pakiramdam niya ay unti-unting nadudurog ang pangarap na ilang taon niyang iningatan. Alam niya namang ito ang nag-ahon sa kumpanya ng kanyang daddy. Pero wala ba talaga siyang karapatang tumamasa ng lahat ng yon? Pinaghirapan yon ng mismong angka niya. Hindi na sana siya magrereklamo. Pero nang malaman niyang papasok si Lumi sa magandang school, hindi niya na talaga napigilan. Akala ko po ba wala tayong pera para makapasok ako sa prestihiyosong school kung saan nagtapos ang daddy? Napatingin siya kay Lumi na nagkataas ang kilay sa kanya. Bakit kapag kay Ate Lumi, pwede? Bakit po hindi kapag sa akin? Pareho naman kaming nag-aaral. Pakiramdam ko po, pinagdadamutan niyo ako. Nag-iba ang ekspresyon ni Tita Lucinda. Anong sinabi mo? Hindi na umatras si Isabel. Matagal ko na pong nararamdaman na ibang trato niyo sa akin. Ang tagal kong nanahimik. Kapag ako ang may kailangan, sinasabi niyong walang pera. Pero kapag si Ate Lumi, laging meron. Hindi ko po maintindihan kung bakit. Yes, ikaw ang nag-ahon sa company ni Daddy. Pero kumpanya pa rin po yan na pinaghirapan ng daddy ko at ng great-grandfather ko. Kaya bakit parang wala akong karapatan ngayon? Tumayo si Tita Lucinda at dinuro ang kanyang mukha. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan. Wala kang karapatang magmalaki o magtanong na para bang ikaw ang nagpapatakbo ng negosyong yun ngayon. Kung hindi dahil sa akin, baka mawala na ang negosyo ng daddy mo. Saka ako na ang namamahala ngayon. Akin na yon, kaya ako ang masusunod. Kung gusto ko na hindi ka makinabang, wala ka na ron. Magdamag siyang umiiyak. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang email galing sa university na gusto niyang pasukan. Pakiramdam niya ay napakalapit na ng pangarap. Ngunit bigla yung inilayo sa kanya. Kinabukasan, nagsimula siyang maghanap ng ibang paaralan. Wala nang choice kaya nagtiyaga na lang siya sa isang pampublikong university. Nakapasa naman siya roon. Libre ang tuition at kailangan lamang niyang magsikap ng doble. Kaya mo to, Isabel. Pagkausap niya sa sarili pagkatapos magpasa ng documents. Hindi man to ang school na pinangarap mo. Hindi ka susuko sa pangarap mo. Patunayan mo sa Tita Lucinda mo na magiging magaling ka kahit saan ka dalhin. Nagsimula ang bagong yugto ng buhay ni Isabel nang maging isa siyang working student. Sa umaga ay isa siyang architecture student. Sa gabi naman ay nagsusuot siya ng simpleng apron bilang waitress sa isang maliit na cafe malapit sa school. Hindi madali ang pagsabayin ang pag-aaral at trabaho. Maraming gabing halos hindi na siya makadilat sa pagod. Ngunit kailangan pa rin niyang tapusin ang mga plate bago sumikat ang araw. Hindi siya kailanman humingi ng tulong kay Lucinda. Alam niyang masasaktan lang siya kapag muli siyang tinanggihan.
Mas gugustuhin niya ng mapagod kaysa marinig na wala na siyang karapatan sa dating company na pinahahalagahan ng kanyang ama. Sa tuwing may libreng oras, bumabalik siya sa lumang opisina ng kanyang ama. Binubuklat niya ang mga librong naiwan nito. Marami siyang hindi agad naiintindihan, ngunit isa-isa niya yung pinag-aaralan. Naniniwala siya na darating ang araw na kakailanganin niya ang mga kaalaman na yon. Kinabukasan, maaga siyang bumaba upang mag-almusal. Tahimik niyang inilapag ang bag sa tabi ng upuan bago kumuha ng tinapay. Naroon na sina Tita Lucinda at Lumi. Mukhang hindi maganda ang simula ng umaga ng mag-ina. "Lumi, hanggang kailan ka ba ganyan?" Malamig na tanong ni Tita Lucinda. "Halos gabi-gabi kang nasa labas. Puro ka gimmick. Kung magpapatuloy ka riyan, baka magkabad record ka at hindi ka magustuhan ng ibang pamilya." Napasimangot si Lumi. "Mommy, nag-e-enjoy lang naman ako. Hindi naman ako gumagawa ng masama. Saka college na ako. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Huwag mo naman akong higpitan." Mahigpit ang tingin ni Tita Lucinda sa sarili nitong anak. "That's not my point, Lumi. Hindi ka gumagamit ng utak mo. Hindi ka dapat kung sino-sino ang sinasamahan, lalo ng mga lalaki. Darating ang panahon na kailangan mong makisalamuha sa mga kilalang pamilya. Kaya matuto kang mag-ingat." Tahimik lamang na kumakain si Isabel. Ayaw niyang makisali. Ilang sandali pa ay lumapit ang kasambahay. "Ma'am Isabel, eto na po ang lunchbox na pinahanda ninyo." Napangiti siya. "Maraming salamat po, Ate Mercy." "Wala pong anuman. Niluto ko po ang paborito niyong adobo. May mga prutas na rin po dyan." Tinago niya na agad yon sa kanyang bag. Alam niyang malaking tipid yon. Hindi na niya kailangan bumili ng pagkain sa campus. Ngunit napansin yon ni Lumi. Tiningnan siya nito nang may panunuya. "Seriously? Nagbabaon ka pa rin? Ew!" Hindi na sumagot si Isabel. Pinili niyang huminga ng malalim. Ayaw niyang patulan dahil masisira lamang ang araw niya. Ngunit nang muli siyang kutyain ni Lumi, hindi niya na napigilan ang sarili. "Kung hindi niyo ako pinagdadamutan ng dapat kong matanggap, hindi ko kailangan magtipid ng ganito. Walang nakakahiya sa pagbaon ng pagkain. Mas nakakahiya ang manghamak ng taong nagsisikap." Biglang nagbago ang mukha ni Lumi at agad na naghanap ng kakampi. "Mommy, did you hear that? Ang yabang-yabang na niya." Napatingin si Tita Lucinda kay Isabel. "Manahimik ka. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi ako mananahimik kasi may bibig ako." Napailing ang kanyang walang hiyang stepmother. "Wala kang karapatang sumagot ng ganyan. Habang nasa pamamahay na to, susundin mo ang mga patakaran ko. Kung hindi mo kayang gawin yon, pwede ka nang umalis." Nanikip ang dibdib ni Isabel. Hindi niya maintindihan kung bakit tila mali ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Tinapos niya na lang ang pagkain at padabog na tumayo. Pero bago pa siya tuluyang makatalikod upang umalis, naramdaman niyang may humila ng malakas sa kanyang buhok. Napasinghap siya sa sakit. "Aray!" Napapikit siya habang pilit inaalis ang kamay na nakasabunot sa kanya. "Tita, huwag kang magmalaki," mariing sabi ni Lucinda. "Hindi ka prinsesa rito. Matagal nang wala ang mga magulang mo. Kung gusto mong manatili sa bahay na ito, matuto kang gumalang at tumigil sa pagsagot." Nanginginig ang mga kamay ni Isabel habang marahan niyang inalis ang pagkakahawak ni Tita Lucinda sa kanyang buhok. Hindi na siya nagsalita. Tahimik na lang siyang tumalikod at lumabas ng bahay. Habang naglalakad papunta sa sakayan, pinilit niyang pigilan ang pagpatak ng luha. Napakawalang hiya nila. Silang makakapalang mukha. Puno ng hinanakit na bulong ni Isabel sa hangin. Isang umaga, habang naghahanda si Isabel upang pumasok, napansin niya na may isang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Nakasuot ito ng plantsadong puting polo at itim na slacks na tahimik na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Tuwid ang tindig nito at maayos ang kilos. Nang makita si Tita Lucinda, agad itong yumuko bilang paggalang. "Good morning, Ma'am Lucinda." Tumango si Tita Lucinda at tiningnan ng lalaki mula ulo hanggang paa.
Akala ko medyo matanda na ang driver. But anyway, from now on, ikaw ng personal driver ni Lumi. Sana maging maayos ang trabaho mo rito. Ayokong makarinig ng reklamo tungkol sa'yo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang kay Manong Ben. Ano ang pangalan mo? Tumango naman ito. Ramil Sanchez po. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang seryoso si Ramil. Hindi ito palaimik. Kapag inuutusan, agad namang sumusunod. Kapag binabati ng mga kasambahay, magalang itong sumasagot. Kaya pakiramdam niya, parang sobrang misteryoso nito. Crush mo ba yung bagong driver, Madel? Natatawang tanong ni Isabel sa kasambahay nang minsan siyang tumambay sa kusina. Kinilig na parang uod si Madel. Ang gwapo naman kasi, Ma'am Isabel. Ang laki ng katawan, basta parang model. Napairap si Aling Mercy. Maghunos dili ka, Madel. May asawa ka ng tao. Kung ganun kagwapong magiging kabit, go lang, Aling Mercy. Ilalaglag agad ang panty. Pinagsabihan ni Aling Mercy si Madel. Natatawa lang siya habang nakikinig. Kaya siya tumagal sa bahay na yon kahit nakakainis na ang stepmother at stepsister niya. Ay dahil nandoon ang mga kasambahay na halos pamilya niya na. Lalo na si Aling Mercy na bata pa lang siya, nandoon na talaga sa kanila at hindi na talaga umalis. Naging karamay niya nang mamatay ang kanyang mga magulang. Gwapo naman nga kasi talaga, Aling Mercy. Wala tayong magagawa kung hinahangaan ni Madel. Pero mukhang hindi naman papatulan ni Ramil si Madel. Mukhang masungit. Sabi pa ng isang kasambahay. Muli siyang tumawa. Mukhang ang masungit si Ramil. Hindi masyadong namamansin. Pero isang gabi, lagpas 11:00 na nang makauwi siya mula sa coffee shop. Pagod na pagod ang katawan ni Isabel. Paglapit niya sa gate ay nakita niyang naroon pa rin si Ramil. Mukhang kararating lang nito matapos ihatid si Lumi. Late ka nang nakauwi, Ma'am Isabel. Date? Bahagya siyang nagulat at awkward na tumawa. Date? Wala nga akong oras dyan. Nanggaling ako sa part-time job ko. Maraming customer kanina. Bahagyang kumunot ang noo ni Ramil. Part-time job? Bakit? Mayaman kayo at anak ka naman ni Ma'am Lucinda. Mapait na lang siyang napangiti. Hindi naman nila ako tinuturing na pamilya. Kaya ako na lang ang nagsisikap na magpaaral sa sarili ko. Si Tita Lucinda, stepmother ko. Si Lumi, stepsister ko. Okay naman dati, kaya lang nang mamatay si Daddy, ganito na. Napatitig sa kanya si Ramil. Parang may malalim itong iniisip na kailanman ay hindi niya maaabot. Tutulungan na kita dyan sa bag mo. Parang mabigat. Marahang sambit ni Ramil. Huwag na. Kaya ko naman. Bago siya pumasok ng bahay, muli itong nagsalita. Good night, Ma'am Isabel. Napangiti siya rito. Good night, Ramil. Isabel na lang. Hindi niya alam kung bakit, pero gumaan ng kaunti ang pagod niya. Hindi naman pala masungit ang kanilang bagong driver. Makalipas ang ilang buwan, naging pamilyar na ang presensya ni Ramil sa bahay. Hindi pa rin ito madaldal, ngunit sa tuwing nagkakasabay sila sa kusina ng madaling araw o gabi, nagkakaroon sila ng maiikling pag-uusap. Hindi ka pa matutulog? Tanong ni Ramil sa kanya. Napatingin siya rito. May deadline pa kasi bukas. Kagagaling mo lang sa trabaho, dapat nagpapahinga ka. Ngumiti siya kahit pagod. Wala akong choice. Working student ako eh. Sarili ko lang ang aasahan ko. Tumango si Ramil pero tumagal ang titig nito sa kanya. Ang stepmother at stepsister mo, pinagmamalupitan ka ba nila? Bahagya siyang natigilan sa tanong na yon. Hindi niya masabi kung pinagmamalupitan ba siya. Basta ang alam niya lang, madalas silang mag-away ni Lumi. Masaktan man siya ni Tita Lucinda. Yon ay kapag sumasagot lamang si Isabel. Kapag malupit, pakiramdam niya ay may mas malupit pa roon. Kaya hindi niya iniisip na talagang sobrang sama ng mag-ina sa kanya. Hindi naman. Siguro unfair treatment lang. Pero hindi naman sila sobrang sama. Saad ni Isabel, kahit para sa kanya, medyo hindi rin talaga siya kumbinsido. Hindi sila malupit? May narinig kasi ako kay Aling Mercy, ang pangit ng pagtrato sa'yo rito. Seryosong saad ni Ramil. Bakit hindi ka nalang umalis dito? Bahagya siyang natawa at tumingin dito. Bakit ako aalis? Bahay ito ng parents ko. Dito ako lumaki.
Dito ko kasama ang mommy at daddy ko bago sila mawala. Kahit anong mangyari, bahagi pa rin ng buhay ko ang bahay na to. Pero hindi maganda ang pakikitungo nila sa'yo. Alam niyang totoo yon, ngunit hindi ganun kasimple ang lahat. Wala akong ibang pupuntahan, Ramil. Alam kong mas may alam si Tita Lucinda sa negosyo. Siya ang nagpapatakbo ngayon at alam kong asawa siya ng daddy ko. Pero anak pa rin ako ng daddy ko. Hindi ibig sabihin nun na wala na akong karapatan. Kulang lang ako sa knowledge ngayon. Pero kung sakaling magawan ko ng paraan, gusto ko sanang mabawi ang company at ako ang makapag-manage. Kung aalis ako ngayon, saan naman ako pupunta? Working student ako. Halos lahat lang ng kinikita ko para sa tuition, projects at araw-araw na gastusin. Mas mahihirapan lang akong makatapos. Tahimik na tumango si Ramil. Titig na titig ito na parang gusto talaga siyang intindihin. Bahagya tuloy na paiwas ng tingin si Isabel. Naiilang sa sobrang intense nito na mga titig. Hindi ko naman kailangan ng marangyang buhay. Mahina niyang dugtong kahit medyo nagiinit na ang mga pisngi. Gusto ko lang makatapos, gusto kong maging architect at balang araw gusto kong maintindihan ang negosyo ng daddy ko para maipagpatuloy ko ang sinimulan niya. Napangiti si Ramil ng kaunti. Sa tingin ko, kaya mo yan. Mababawi mo ang kumpanya ng daddy mo. Mahinang tumawa si Isabel. Talaga? Sa tingin mo, kaya ko? Oo, mukhang matalino ka. Masipag at wais magdesisyon. Hindi niya napigilan mapangiti. Akala niya'y masungit si Ramil. Medyo masaya at nakakagaan naman pala itong kausap. Lumipas ang ilang buwan, unti-unti nang naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ni Isabel ang presensya ni Ramil sa bahay. Hindi man sila palaging nag-uusap, nasanay na siyang makita itong naghihintay sa garahe o tahimik na naghahanda ng sasakyan tuwing umaga. Napapansin ko, malapit na kayo sa isa't isa ni Ramil. May gusto ka ba sa kanya? Mahinang tanong ni Aling Mercy. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Aling Mercy, ano itatanggi mo? Baka ngayon wala pa pero baka magkaroon na. Tumawa pa ang matanda sa kanya. Nakikita kita. Kapag tinitingnan mo si Ramil, kumikinang ang mga mata mo. Abat nagmamahal na yata ang alaga ko. Nag-init ang mga pisngi ni Isabel. Hindi po talaga, Aling Mercy. Masaya lang po ako nakausap siya. Magaan po kasi siyang kausap. Akala ko masungit. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Alam mo, Isabel, kahit na hindi mo pinapakita at nirereklamo, alam kong nahihirapan ka na sa trato ng mag-inang yan. Sobra akong naawa sa'yo. Kung nandito ang mommy at daddy mo, hindi nila hahayaang masaktan ka ng ganito. Minsan iniisip ko, sana may isang taong dumating sa buhay mo na mamahalin ka at aalisin ka sa lahat ng pagdurusang ito. Niyakap niya na lang si Aling Mercy. Salamat po sa pagmamahal at pag-aalala. Hindi siya umaasa sa ganoon. Para sa kanya, alam ni Isabel na siya ang mag-aahon sa kanyang sarili. At para sa kanya, hindi naman pagdurusa ang manatili roon. Nandoon ang alaala ng kanyang mga magulang. Nandoon din ang mga kasambahay na nagmamahal at parang pamilya niya na. Isang umaga, habang papasok siya sa bahay, matapos bumili ng ilang school supplies, napansin niyang nakatayo si Ramil sa tabi ng sasakyan. Nasa harapan naman nito si Lumi. May sinasabi ang stepsister niya habang nakangiti. Tahimik lamang na nakikinig si Ramil. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit napansin niyang titig na titig si Ramil sa direksyon ni Lumi. Hindi niya maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam niya. Parang may kirot na hindi niya maipaliwanag. Ano ba tong nararamdaman ko? Bulong ni Isabel sa kanyang sarili. Hindi naman sila ni Ramil. Magkaibigan lang sila. Wala siyang karapatang magselos. Pero mukhang yon ang nararamdaman niya. Ngunit habang naglalakad siya papasok ng bahay, paulit-ulit yung bumabalik sa isip niya. Siguro may gusto siya kay Ate Lumi. Hindi naman yun imposible. Maganda si Ate Lumi. Palaging maayos ang pananamit. Napabuntong hininga si Isabel. Ano namang pakialam ko? E di magkagustuhan sila. Magpakasal na sila ni Ate Lumi bukas. Wala akong pakialam. Pinilit niyang itaboy ang naiisip.
Ayaw niyang bigyan ng kahulugan ang mga bagay na wala namang kasiguraduhan. Simula ng araw na yon, medyo umiiwas na siya kay Ramil. Hindi niya gusto ang mga damdaming pinapadama nito sa kanya. Nakakabagabag at nakakawala ng focus. Kamusta ka? Medyo malambing na tanong ni Ramil nang maabutan siyang papasok ng kusina. Hindi na tumingin si Isabel at mabilis na inasikaso ang midnight snack niya. Nag-aral siya at gusto niya ng pagkain. Sana pala ay inutos niya na lang kay Madel. Malay niya bang gising ng madaling araw si Ramil. Okay lang naman, tipid niyang sagot at mabilis na kinuha ang pagkain sa air fryer. Lagi ka na lang nagpupuyat. Baka bumagsak ang katawan mo. Saka kapag nandito ka sa bahay, parang madalas ka na lang sa kwarto mo. Marahang sabi ni Ramil, parang ayaw pang iparinig sa kanya. Normal na sa akin ang puyat. Busy rin kasi ako. Maraming plates na kailangan gawin. Nagmamadali na siyang nagsalin ng tubig. Medyo nanginig pa ang kamay niya at pinagdarasal niya na hindi yon mapansin ng binata. Pero sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niyang nakatitig doon si Ramil. Iniiwasan mo ba ako? Bigla nitong tanong. Naitapon niya tuloy ang tubig. Hindi ah. Bakit naman kita iiwasan? Bakit hindi ka makatingin sa akin? Pinilit niyang tumingin dito. Pero mabilis din siyang umiwas ng tingin. Nakatingin naman ako. Umigting ang panga nito at hindi na nagsalita. Mas lalo tuloy siyang kinabahan, kaya dinaan niya na lang sa tawa. Hindi kita iniiwasan. Wala naman akong dahilan para iwasan ka. Matapang siyang tumingin ulit dito. Parang hindi pa rin kumbinsido si Ramil sa mga pinagsasasabi niya. Kaya ngumiti na lang si Isabel ng matamis. Sige, akyat na ako. May gagawin pa kasi ako. Good night. Mas okay nang umiwas. At least, hindi siya nababagabag ng selos na nararamdaman niya. Pero mukhang mahihirapan siya. Lalo na kapag nalaman niya kung paano ituring ni Lumi si Ramil. Isang hapon, naghahanda si Ramil ng sasakyan dahil may pupuntahang salon sa Lumi. Ang tagal mo naman! Rinig niyang iritadong sabi ni Lumi. Hindi mo ba kayang gawin ang mas mabilis ang trabaho mo? Pasensya na ma'am. Tinitiyak ko lang kung maayos ang sasakyan bago tayo bumiyahe. Malumanay na sambit ni Ramil kay Lumi. At saglit na napunta ang tingin kay Isabel. Napaiwas naman ang tingin si Isabel at inabala ang sarili sa ibang bagay. Nagiinit talaga ang mga pisngi niya kapag tinitingnan ng ganoon si Ramil. Napairap si Lumi. Ang dami mong dahilan? Tahimik na nagpatuloy si Ramil sa ginagawa nito. Nasa may hagdan si Isabel at hindi sinasadyang nasaksihan ang lahat ng yon. Pakiramdam niya ay hindi tama ang paraan ng pakikipag-usap ni Lumi kay Ramil. Sobra siyang naiinis. Kahit sa mga kasambahay, kung makipag-usap si Lumi, talagang ipapamukha nito na mas mababa ang kausap. Bumaba na lang siya at inayos ang kanyang mga gamit. Paalis na rin kasi siya. Ngunit kalalabas niya lang ng pintuan. Natigilan si Isabel nang makitang sinampal ni Lumi si Ramil. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niyang bahagyang napaling ang mukha ni Ramil dahil sa lakas ng pagkakatama. Napakabagal mo! Sigaw ni Lumi. Simpleng bagay, hindi mo pa magawa ng maayos. Hindi agad nakagalaw si Isabel. Parang nanigas ang buo niyang katawan. Hindi siya makapaniwalang kayang gawin yon ni Lumi sa ibang tao. Yumuko si Ramil at umigting ang panga. Pasensya na. Mas lalo pang sumikip ang dibdib ni Isabel. Hindi na siya nakapagpigil. Mabilis siyang lumapit dito. Ate, anong ginagawa mo? Bakit mo siya sinampal? Napalingon si Lumi at eritado. Bakit? Nangingialam ka na naman? Ikaw, manahimik ka. Hindi na sumagot si Isabel. Alam niyang hahaba lamang ang pagtatalo. Pero sa loob-loob niya, gusto niya rin itong sampalin. Ano? Tara na? Iritableng singhal ni Lumi kay Ramil. Nagkatinginan sila ni Ramil bago ito pagbuksan. Nang makaalis ang mga ito, sobrang naninikip ang dibdib niya. Pumasok na lang siya sa school kahit mabigat ang loob. Kahit sa trabaho, iniisip niya pa rin ang binata. Kaya nang makauwi, agad niyang hinanap si Ramil. Naabutan niya ito sa garahe habang naglilinis ng sasakyan.
Marahan siyang lumapit. Ramil, okay ka lang ba? Napalingon ito sa kanya at bahagyang nangingiti. Okay lang naman ako. Napakagat siya sa labi nang maalalang iniiwasan niya nga pala ito. Pasensya ka na. Bakit? Nagsasorry ka kasi umiiwas ka? Napailing agad si Isabel. Hindi yon. Humihingi ako ng pasensya dahil sa ginawa sa'yo ni Lumi. Hindi ko napigilan ang nangyari. Sandaling natahimik ang binata bago marahang umiti. Hindi mo naman kasalanan yun. Marahang umangat ang kamay ni Isabel. Nag-alangan pa siya ng ilang segundo. Pero hinaplos niya pa rin ang bahaging namula sa pisngi ni Ramil. Hindi ba masakit? Tanong ni Isabel. May pigil ng ngiti si Ramil habang nakangiti sa kanya. Nag-aalala ka? Biglang natauhan si Isabel at agad na tinanggal ang kamay roon. Napatawa naman ang binata sa kanya. Papasok na ako. Bye! Naiilang na paalam niya at nagmamadaling tumalikod. Pero sa isip niya, walang sino man ang dapat tratuhin ng ganon, lalo na ang isang taong ginagawa lamang ng maayos ang trabaho nito. Lalo niya ring napagtanto na ang pag-aalala niya para kay Ramil ay hindi na lamang simpleng malasakit ng isang kaibigan. Ilang araw matapos ang sunod-sunod na plates at shift sa cafe, napansin ni Isabel na tila abala na naman ang buong bahay. Abala ang mga kasambahay sa pag-aayos ng sala. May mga sample ng bulaklak, tela at catering menu na nakalatag sa mesa. Hindi niya sana yun papansinin. Ngunit narinig niyang binanggit ni Tita Lucinda ang salitang engagement. Siguraduhin niyong maayos ang lahat. Seryosong utos ni Tita Lucinda. Ayoko may masabi ang pamilya ng Valcrest. Tahimik na nagpatuloy si Isabel sa pag-inom ng tubig. Hindi siya nakialam. Alam niyang hindi naman siya isinasama sa mga usaping yon. Habang paakyat siya ng hagdan, narinig niyang masayang nagsalita si Lumi. Mommy, gusto ko ng grand engagement party. Ayoko magmukhang ordinary. Hindi naman basta-basta ang mga Valcrest. Wala siyang interes sa mga planong yon. Mapagkasunduman ng mga ito sa kung sinong pamilya. Wala siyang pakialam. Pero kinabukasan, nag-iba na lang bigla ang atmosphere sa bahay. Pagkagaling niya sa school, nadatnan niyang nagtatalo sina Tita Lucinda at Lumi sa sala. Anong ibig mong sabihin? Ayaw na nilang makipagkita? Mataas ang boses ni Lumi. Yun ang sinabi ng assistant nila. Mariing sagot ni Tita Lucinda. Hindi na muna nila itutuloy ang usapan. Mukhang may nakarating sa kanila. You know what? It's your fault. Ilang beses na kitang pinagsabihan kung ano-anong gimmick, kung sino-sinong lalaki ang sinasamahan mo. Kung may nakakita sa'yo at umabot yun sa pamilya nila, huwag kang magtataka. Umirap si Lumi. Mommy, maliit na bagay lang yon. Maliit para sa'yo, pero hindi para sa mga taong sobrang higpit sa reputasyon. Gusto kong mapabilang sa pamilya nila kasi malaking impluwensya nila. Tapos ikaw itong naging pabaya. Tahimik na dumaan si Isabel. Ayaw niyang makisali. Sa isip niya, problema na yon ng mag-ina. Pero sana huwag nang matuloy ang engagement na yon para naman mabawasan ang ipagyayabang ng mag-ina. Lumipas ang ilang araw. Isang araw, napansin niya na naman na nakatingin si Ramil sa direksyon ni Lumi na papasakay na ng sasakyan. Muling kumirot ang dibdib ni Isabel. Siguro gusto nga talaga niya si ate. Nakakainis. Bakit ba gusto niya si ate? Sinasaktan na nga siya. Yun na naman tuloy ang nag-occupy sa isipan niya buong araw. Na kahit pauwi na siya noong gabi, talagang iniisip niya pa rin. Habang papasok siya sa pintuan, narinig niya ang boses ni Ramil. Isabel! Huminto siya ngunit hindi agad lumingon. Ano ba yon? Bakit ganyan ang tono mo? May problema ba? Umiling siya at sa wakas ay lumingon na rito. Wala naman. Ano bang kailangan mo, Ramil? Hindi ito nakasagot. Titig na titig lang sa kanya na para bang may ibig sabihin yon kahit wala naman. Umiiwas ka na naman ba? Tanong ni Ramil sa kanya. Hindi. Bahagyang natawa ang binata. Hindi ka marunong magsinungaling. Napakagat siya sa labi. Hindi niya alam kung paano tatakasan ang usapan na yon. Bakit ka umiiwas? Tanong muli ni Ramil. Ano ba talaga ang problema? Tahimik siyang yumuko. Ayaw niyang sabihin.
Nahihiya siya sa sarili niyang nararamdaman. Matagal siyang nanahimik bago mahinang nagsalita. Bakit mo ba gusto si Ate Lumi? Nanlaki ang mga mata nito. Bakit mo naman naisip yan? Siyempre, palagi kaya kitang nakikitang nakatingin sa kanya. Bakit gusto mo pa siya? Sinampal ka na nga. Sinaktan ka, hindi ba? Iba na lang ang gustuhin mo. Huwag na ang ate ko. Napanguso si Ramil at mas humakbang papalapit sa kanya. Sino na lang? Ikaw? Agad siyang namula. Wala akong sinabing ganyan. Wala akong sinabing ako. Ang akin lang, basta wag lang si Ate Lumi. Mahina itong tumawa. Kaya ka ba umiiwas? Nagsiselos ka ba, Isabel? Lalong uminit ang kanyang mga pisngi. Hindi. Huminto si Ramil mas malapit sa kanya. Mas lalo siyang kinabahan. Hindi niya na kayang magsinungaling. Siguro kaunti lang? Bulong ni Isabel na parang pusa. Hindi ko lang maintindihan kung bakit si ate pang magugustuhan mo. Ang sama-sama ng ugali niya. Ngumiti si Ramil. So, gusto mo nga ako, Isabel? Hindi siya nakasagot. Parang nawala ang lahat ng salitang alam niya. Naririnig niya ang malakas na tibok ng sarili niyang puso. Hindi niya alam kung aamin ba siya o mananahimik na lamang. Bago pa siya makapag-isip ng sagot, marahan siyang nilapitan ni Ramil. Huminto ito ng may sapat na pagitan, na para bang hinihintay ang anumang senyales mula sa kanya. Pero hindi siya umatras. Hindi rin naman siya lumapit. Magkahalong kaba at pagkalito ang nararamdaman ni Isabel. Kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Marahang inabot ni Ramil ang kanyang kamay. Isabel, hindi si Lumi ang tinitingnan ko. Napakurap siya. Sinungaling, palagi kitang nahuhuling nakatingin. Mahinang tumawa si Ramil. May tinitingnan lang naman. Pero sige, hindi natitingin. Kapag nahuli mo, may karapatan kang bulagin ako. Umismid naman si Isabel na ikinatawa muli ng binata. Pero nang ilapit ni Ramil ang mukha sa kanyang pisngi, doon siya tuluyang natigilan. Gusto mo pala ako. Kawawa ka naman. Selos ka? Huwag ka na magselos. Ikaw naman ang lagi kong hinahanap. Bulong pa ng binata. Hindi siya makapaniwala at tinulak pa ito. Talaga? Binubola mo ako? Bakit? Gusto mo rin ba ako? Tumango agad si Ramil. Gustong gusto na, Isabel. Unti-unting lumuwag ang dibdib ni Isabel. Namungay ang kanyang mga mata at napangiti ng kaunti. Tumawa ulit ang binata nang makita ang reaksyon niya. Marahang itinaas ni Ramil ang isang kamay. Huminto muna ito at tila binibigyan siya ng pagkakataong umatras kung hindi siya komportable. Nang hindi siya umiwas, marahan itong hinalikan ang kanyang noo. Napapikit si Isabel at ninamnam ang pakiramdam na dulot noon. Hapon na nang matapos ang huling klase ni Isabel. Habang pababa siya ng hagdan, may isang babaeng nakasuot ng maayos na business attire ang marahang lumapit sa kanya. Excuse me, ikaw ba si Miss Isabel Monteverde? Napahinto siya. Opo, bakit po? Magalang nang umiti ang babae. Hi, I'm Elaine Ramirez, assistant ako ni Attorney Severino Alcantara. Napakunot noo si Isabel. Pasensya na po, hindi ko po siya kilala. Tumango ang babae. Naintindihan ko po, pero dati siyang legal counsel ng inyong ama. Parang may kung anong kumabog sa dibdib niya nang marinig ang salitang ama. Talaga po? Si Daddy? Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Una sa lahat, gustong humingi ng paumanhin ni Attorney Severino. Matagal ka na sana niyang gustong kausapin. Pagkatapos mamatay ng daddy mo, nagkaroon siya ng matinding stroke. Kailangan niyang magpagamot at mag-rehabilitate sa ibang bansa. Ngayon lang siya tuluyang nakabalik at nakapagtrabaho ulit. May mga dokumentong iniwan ng ama mo. Walang pagdadalawang isip na sumama siya sa opisina. Tahimik ang biyahe. Habang nakatanaw sa bintana, hindi mapakali si Isabel. Paulit-ulit niyang iniisip kung anong klaseng dokumento ang maaring iniwan ng kanyang ama. Pagdating nila sa isang lumang gusali, inalalayan siya ni Elaine papasok sa opisina. Sa loob ay nakita niya ang isang matandang lalaki na may puting buhok at nakaupo na sa wheelchair. Agad itong tumayo gamit ang tungkod nang makita siya. Isabel! Kayo po ba si Attorney Severino?
Tumango ito at napangiti nang makita siya. Oo, ang tagal na kitang hindi nakita. Bata ka pa lang nang huli tayong magkita. Lumapit ito ng dahan-dahan sa kanya. Pasensya ka na, Iha. Kung hindi sana ako inatake ng stroke noon, ako mismo ang unang lalapit sa'yo. Hinanap agad kita pagkabalik ko. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Hindi pa niya lubos na kilala ang taong nasa harapan niya. Ngunit ramdam niya ang senseridad nito. Nang makaupo sila, may inilapag na makapal na brown envelope si Attorney Severino sa mesa. Ang lahat ng yan ay iniwan ng daddy mo. Napatingin siya roon. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga dokumento. Alam mo bang ikaw ang pangunahing tagapagmana ng Monteverde Structural Holdings? Tanong sa kanya ng abogado. Napakurap si Isabel. Po? Hindi kailanman inilipat ng ama mo ang pagmamayari ng kumpanya kay Lucinda. Nang mamatay ang daddy mo, minor de edad ka pa. Kaya nagtalaga siya ng trustee na pansamantalang mangangasiwa sa kumpanya hanggang sa umabot ka na sa itinakdang edad. Si Tita Lucinda? Tumango naman si Attorney Severino. Oo, ngunit trustee lamang siya. Ikaw ang major owner ng company ng pamilya ninyo. Narito ang mga dokumento. Nakasaad dito ang porsyento ng pagmamayari, ang trust agreement at ang habilin ng ama mo. Sa nanginginig na mga kamay, isa-isang binuklat ni Isabel ang mga pahina. Naroon ang pirma ng daddy niya. Naroon ang pangalan ni Isabel at ang malinaw na nakasaad na siya ang major shareholder ng company. Unti-unting bumalik sa alaala niya ang lahat. Ang paulit-ulit na pagsasabing wala siyang karapatan, na entitled siya at ang kaalamang wala siyang magawa kasi si Tita Lucinda na ang may-ari. Lahat ng yon ay hindi pala totoo. Attorney, basag ang boses na sabi niya. Hindi po sinabi sa akin ni Tita Lucinda. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng mga luha. Inakala niyang wala na siyang karapatan. Pinaniwalaan niyang nakikisilong lang siya sa bahay na dating tahanan niya. At ngayon, hawak-hawak niya ang mga dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng yon ay kasinungalingan. Mahigpit na nakahawak si Isabel sa brown envelope habang papasok sa sala ng mansyon. Naroon sina Tita Lucinda at Lumi. Tahimik na umiinom ng tea na para bang karaniwang araw lamang. Tita, matatag niyang tawag. Napatingin sa kanya si Tita Lucinda. Ano? Bakit ganyan ang tono mo? Padabog niyang inilapag ang envelope sa mesa. Nakipagkita ako kay Attorney Severino Alcantara. Sounds familiar, Tita Lucinda? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang stepmother. Ngunit mabilis din itong naitago. Talaga? Ano ngayon? Ako ang major shareholder ng Monteverde Structural Holdings. Trustee lang kayo. Hindi kailanman inilipat ni Daddy ang kumpanya sa inyo. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos ay biglang natawa si Lumi. Of course not, kay mommy ng company kasi pinaghirapan niyang iahon yon. Nanlamig ang pakiramdam niya. Hindi ako naniniwala. Nakasaad ang lahat sa mga dokumento. At talaga bang nalugi? Despite ng lahat ng luho ninyo, pero sasabihin yung nalugi? Mga sinungaling kayo, kaya sa tingin niyo ba maniniwala pa ako? Umiling si Tita Lucinda. Hindi mo naiintindihan kung paano tumatakbo ang negosyo. Kung wala ako, matagal nang wala ang kumpanyang yon. Ako ang nagpagod para buhayin ang kumpanyang iniwan ng ama mo. Kung ano man ang meron ngayon, pinaghirapan ko yon. Napakuyom ang kamao ni Isabel. Hindi ko binabaliwala ang ginawa ninyo. Pero hindi ibig sabihin nun na pwede niyong itago sa akin ang katotohanan. Pinagdamutan niyo ko ng dapat na sa akin naman talaga. Pero nagulat na lang siya nang hilahin ni Tita Lucinda paakyat. Pinagtulungan siya ng mag-ina. Ano ba? Bitawan niyo ako. Dinala siya ng mga ito sa opisina. May kinuha si Tita Lucinda na ilang documents. Pinilit siyang humawak ng ballpen. Ito ang pipirmahan mo. Pirmahan mo. Malakas na sigaw ni Tita Lucinda. Pero hindi siya nagpasindak. Ano yan? Hindi ako pipirma. Ano? Ano bang tingin niyo sa akin? Mangmang na habang buhay niyong mauuto? Hindi ko isusuko ang lahat ng karapatan sa mana at pagmamayari sa kumpanya. Bigla siyang sinampal ni Tita Lucinda. Wala kang utang na loob, Isabel. Ikaw ang walang utang na loob.
Sigaw niya rito, hindi na papayag pang magpaapi sa mga ito. Hindi ako pipirma. Hindi. Hindi ko isusuko ang iniwan ng daddy ko para sa akin. Naramdaman niya ang matinding kaba. Ngunit mas matindi ang desisyon niyang huwag nang umatras. Hinila ni Lumi ang buhok niya. Pero buong lakas siyang kumawala. Mabilis niyang sinunggaban ang envelope at tumakbo palabas nang makakita ng pagkakataon. "Isabel!" sigaw ni Tita Lucinda. Nakita niya ang mga kasambahay na nagulat na rin sa mga nangyayari. Lalapitan sana siya ni Aling Mercy, pero mabilis siyang tumakbo palabas. Halos hindi niya maramdaman ang paghinga habang tumatakbo palabas ng gate. Ang tanging nasa isip niya lang ay makalayo. Paglabas niya sa kalsada, may sasakyang biglang huminto sa tapat niya. Bumukas ang pinto at nakita niya si Ramil. Isabel! Hindi na siya nagdalawang isip. Agad siyang sumakay at humarurot ang sasakyan. Ilang minuto siyang hindi makapagsalita. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya habang tumutulo ang mga luha. Anong ginawa sa'yo ng mag-inang yon? Mariing tanong ni Ramil. Sa pagkakataong yon, hindi niya na napigilang mapahikbi. Sobrang takot na takot siya. Pakiramdam niya kung hindi siya umalis doon, talagang pagtutulungan siya ng kanyang stepmother at stepsister. Ligtas ka na. Sambit ni Ramil. Napalingon siya rito. "Kotse namin to. Baka masundan tayo. Saan mo ba ako dadalhin?" Huminto ang sasakyan sa harap ng isang modernong gusali. Pagpasok nila sa penthouse, natigilan si Isabel. Lumingon siya kay Ramil. "Bakit dito mo ako dinala? Sinong may-ari nito?" Ako? Ano? Ikaw?" Napatingin siya rito. "Anong ibig mong sabihin?" Lumapit si Ramil at inayos ang kanyang buhok. Hindi talaga ako si Ramil Sanchez. Ang tunay kong pangalan, Ramil Valcrest. Napaatras siya ng isang hakbang. "Valcrest?" Tumango ito at inabot muli ang kanyang kamay. Oo. Ako ang lalaking nakatakdang ipagkasundo kay Lumi. Nagpanggap lang ako bilang driver ninyo para personal kong makitang ugali ng taong gusto nilang ipakasal sa akin. Naalala ni Isabel ang lahat ng pagkakataon na nakita niyang pinagmamalupitan ni Lumi ang mga tauhan nila sa bahay. "At nakita mo ang lahat, naranasan mo pa?" Tumango-tango naman ito. Oo. Mabuti na lang at ginawa ko. Ayokong makasal sa babaeng katulad ng stepsister mo. Mabuti na lang din, tinuloy ko ang pagpapanggap. Hindi lang si Lumi ang nakita ko. Nakita kita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Gulat na gulat pa rin si Isabel sa mga nangyayari. Pagkatapos ay dumagdag pa si Ramil na nagsasabing mayaman naman talaga ito at hindi isang driver. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. "Ikaw? Sinungaling ka rin?" Agad siyang hinila ni Ramil para mayakap. I'm sorry, but I love you. Patawarin mo na ako. Please. Nanginginig ang paghinga ni Isabel at gumanti ng yakap dito. Napakaraming nangyari sa araw na yon. Hindi pa niya kayang unawain ang lahat. Ngunit sa gitna ng pagkalito, panatag siya na nandyan si Ramil para sa kanya. Ilang araw nang hindi bumabalik si Isabel sa mansyon. Sa loob ng penthouse, kahit paano ay napapanatag siya. "Anong nangyayari?" Mahinahon niyang tanong. Lumapit si Ramil sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Pinapahanap ka pa rin ni Lucinda. Nanlamig ang kanyang mga kamay. "Bakit? Ano? Pipilitin niya na naman akong pumirma sa gusto niya?" Takot na takot ako. Gigil na gigil siya nang malaman ko ang totoo. Pakiramdam ko, sasaktan niya ako ng araw na yon, kaya tumakbo na ako. Hinaplos ni Ramil ang buhok niya. Huwag kang matakot. Nandito ako. Poprotektahan kita. Nagpapadala sila ng mga tao sa school, pati sa cafe. Hindi nila alam kung nasan ka. Tahimik siyang napabuntong hininga. Hindi niya akalaing darating ang araw na kailangan niyang magtago mula sa mga taong minsan niyang tinawag na pamilya. Kinahapunan, sinabi ni Ramil na gusto siya nitong ipakilala sa pamilya nito. Alam naman ni Isabel na seryoso ang relasyon nila. Yun nga lang, kinakabahan pa rin siya. Ngumiti sa kanya si Ramil. Huwag kang kabahan. Hindi ka nila huhusgahan. Gusto lang kitang ipakilala sa pamilya ko. Pero nawala ang lahat ng kaba niya sa mainit na pagtanggap sa kanya ng pamilya ni Ramil. "Ikaw pala si Isabel."
Nakangiting sambit ng ginang at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Napangiti siya kahit medyo nahihiya. Opo, it's nice to meet you po. Matapos ang hapunan, nag-usap-usap sila tungkol sa mga plano. Wala naman talaga siyang plano. Pero hindi naman pwedeng habang buhay siyang magtago sa lungga ng mga Valcrests. Lalo pa at may company siyang kailangang bawiin. Magkakaroon ng engagement announcement sa pagitan ng pamilyang Valcrest at ng tunay na tagapagmana ng Monteverde. Napakunot noo siya. Sina Ramil at Lumi po? Napatingin agad siya kay Ramil nang tumawa ito. Of course not. Sa'yo lang ako ikakasal. Bigla siyang kinabahan. Akala niya'y matutuloy ang engagement nito kay Lumi. Marahang ngumiti ang ama ni Ramil. Marami ang naniniwala na si Lumi ang magiging kapareha ni Ramil. Hindi namin itatama agad ang maling akalang yon. Magandang chance na rin siguro para mapahiya sila at makabawi ka naman sa ginawa nila sa'yo. Paasahin natin sila. Kapag dumating ang araw ng announcement, hayaan natin silang mag-isip na si Lumi ang para kay Ramil. Pero sa halip, ikaw na Monteverde lang ang i-anunsyo namin, Isabel. Gusto niyang makaganti kahit paano. Gayunpaman, hindi talaga siya sanay mamahiya. Subalit dahil nasa likod niya ang mga Valcrest, nawawala ang pangamba ni Isabel. Kasi dapat naman talagang magbayad ang mag-ina pagkatapos ng mga ginawa sa kanya. Lumipas ang ilang linggo, dumating ang araw ng engrandeng pagtitipon. Maraming kilalang personalidad sa negosyo ang naroon. Tahimik na naghihintay si Isabel sa isang pribadong silid. Kinakabahan, pero alam niyang kakayanin niya yon. Sa kabilang bahagi ng ballroom, kitang-kita niya mula sa glass window ang kumpiyansang ngiti ni Lumi. Napakaganda ng suot nitong gown. Katabi nito si Tita Lucinda na halatang ipinagmamalaki ang anak. Hindi napigilan ni Isabel ang mapabuntong hininga. Mapapahiya sila mamaya. Maya-maya'y pinababa na siya ng assistant ng kanyang nobyo. Ilang sandali pa ay umakyat sa entablado ang ama ni Ramil. Huminto ang lahat ng usapan. Ladies and gentlemen, Panimula nito. maraming salamat sa inyong pagdalo. Ngayong gabi ay nais naming ipakilala ang babaeng magiging kapareha ng aming anak. Napansin niyang bahagyang umayos ng tayo si Lumi. Ngumiti pa ito ng mas malawak at tiningnan si Ramil na nasa tabi nito. Maging si Tita Lucinda ay tila puno ng kayabangan. Let's all welcome Isabel Monteverde. Unti-unti siyang lumabas mula sa gilid ng entablado. Agad naman siyang sinalubong ni Ramil. Nang mapatingin siya kina Tita Lucinda at Lumi, kitang-kita niya ang pagkabigla sa mukha ng mga ito. Nawala ang ngiti ni Lumi. Si Tita Lucinda naman ay tila hindi makapaniwala sa narinig. Smile, my love. Sobrang ganda mo. Be confident. Nakangiting bulong sa kanya ni Ramil. Napangiti naman siya ng malawak at humarap sa lahat. Hindi na niya pinansin ang mag-inang bigla na lamang umalis. Aasikasuhin niya ang mga ito sa ibang araw. Pero sa ngayon, engagement party muna nila ni Ramil ang mahalaga. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nasa loob na ng sasakyan si Isabel. Tahimik siyang nakatanaw sa bintana habang papalapit sila sa mansyon na dapat ay sa kanya naman talaga. Katabi niya ang kanyang abogado at may 2 pulis na sasakyan ang sumusunod sa kanila bilang pagtiyak na magiging maayos ang pagpapatupad ng legal na proseso. Huminga siya ng malalim. Hindi niya inakalang babalik siya sa bahay na yon sa ganoong sitwasyon. Ma'am Isabel, sinalubong siya ni Aling Mercy at mahigpit na niyakap. Sobra akong nag-alala sa'yo. Ngumiti siya ng bahagya. Kumusta po kayo? Marami lang nangyari kaya ngayon lang po ako nakabalik. Bahagya siyang natawa nang niyakap pa siya ng ilang kasambahay. Talagang labis na nag-aalala ang mga ito nang mawala siya. Nagsisisi na wala man lang na itulong dahil sobrang nabigla rin noong araw na tumakbo siya papalayo. Sarap lasunin ng mag-inang yan. Nakakagalit ang ginawa nila. Naluluhang sabi ni Madel. At yung driver, yayamanin pala yung si Ramil. Kaya pala kakaibang level sa kasarapan. Pang premium. Agad na sinaway ni Aling Mercy si Madel. Hoy, mapapangasawa na ni Isabel si Ramil. Umayos ka. Kaya kayo nag-aaway ng asawa mo eh.
Bahagyang gumaan ang kanyang kalooban. Na-miss niya ang ingay ng mga kasambahay na naging pamilya niya na talaga. Hindi nagtagal, bumaba sina Tita Lucinda at Lumi mula sa ikalawang palapag. "Anong ginagawa mo rito?" Matigas na tanong ni Tita Lucinda. Inilabas ni Isabel ang isang folder. "Naparito ako para ipatupad ang legal na karapatan ko." Napailing si Lumi at humakbang pa papalapit sa kanya. "Akala mo ba dahil sa engagement kagabi, nanalo ka na?" Hindi siya natinag rito. Ang engagement ay hiwalay sa usaping ito. And besides, ano naman? Sa ako ang gustong pakasalan. May magagawa ka ba? Kasalanan ko rin ba na tinest ka ng mapapangasawa mo pero sobrang sama ng ugali mo? Ikaw? Galit na bulalas ni Lumi. "Siguro alam mong si Ramil talagang fiancé ko. Inagaw mo? Nagplano ka?" Napailing na lang siya sa mga walang kabuluhang paratang ng kanyang stepsister. Pagod na siyang makipagsagutan rito. Ibinigay niya ang mga dokumento sa abogado. Matyagang ipinaliwanag nito ang desisyon at ang mga papeles na nagpapatunay sa pagmamay-ari ni Isabel at sa pagtatapos ng tungkulin ni Lucinda bilang trustee. Biglang natawa si Tita Lucinda. "Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang nalugi ang kumpanyang iniwan ng daddy mo." Hindi niya itinanggi yun. "Alam kong marami kayong ginawa para sa kumpanya. Kaya nga hindi ko naaalisin sa inyo ang mga asset na na-acquire ninyo sa mga ginawa ninyo. Lalo na ng mga panahon na niloloko nyo ako. But it doesn't mean nakakalimutan ko ng mga ginawa nyo sa akin." Nagdilim ang mukha ni Tita Lucinda. "Napakawalang hiya mo. Mas walang hiya ka, tita. Wala kang karapatang sabihin sa akin ang mga yan kasi pinagdamutan ninyo ko. Ngayon, kung may sasabihin pa kayo, huwag niyong hintayin na masagad ako. Kasi kapag naging walang hiya pa ako lalo, pupulutin na kayo sa kangkungan." Humakbang ito na tila lalapit sa kanya. Agad namang pumuwesto ang mga pulis sa pagitan nila. Noon siguradong iiyak na siya. Pero pagkatapos ng lahat ng kanyang nalaman, hindi na siya ganun ngayon. Mas nangingibabaw ang kapayapaang alam niyang wala siyang ginagawang mali. Ilang sandali pa ay may isa pang convoy ng sasakyan ang pumasok sa bakuran. Bumaba si Ramil, kasunod nito ang sariling mga magulang. Nang makita ang mga Valcrest, agad na nagbago ang ekspresyon ni na Tita Lucinda at Lumi. Mabilis na lumapit si Tita Lucinda. "Mr. and Mrs. Valcrest, pakinggan niyo kami. Nauunawaan naming may hindi pagkakaintindihan, pero maaari pa naman itong ayusin." Hindi sumagot ang ama ni Ramil. Lumapit naman sa Lumi. "Ramil, ako naman talagang dapat mong mapapangasawa. Hindi ba yun ang plano noon?" Pero sa halip na sumagot ang kanyang mapapangasawa, lumapit lang ito kay Isabel at hinalikan siya sa mga labi. Biglang nag-init ang mga pisngi niya, lalo na at ang daming nakakita. Pati mga kasambahay na parang nanonood ng drama roon. Pigil at impit na kinilig sa kanila ni Ramil. "Okay ka lang?" Malambing nitong tanong. Tinulak na lang ni Isabel. "Ano ba? Ang daming nakakakita?" Ngumisi lang si Ramil at humarap kina Tita Lucinda at Lumi. "I suggest na mag-start na kayong mag-impake. Kukunin na ng mapapangasawa ko ang para sa kanya." Walang nagawa ang mag-ina kundi ang mag-impake. Nakikita niya pa rin naman sa paligid ang mga ito, lalo na nang makatapos siya at makapagtrabaho. Gayunpaman, hindi niya na gaano pang pinansin. Para kay Isabel, hindi na pamilya ang mga ito. "Let's eat! Kain po tayo!" Sambit ni Bobby, ang 4 years old nilang anak habang kumakain. Napangiti naman si Isabel at inaya na rin ang mga kasambahay. "Kain na rin po, sabay-sabay na po. Dito na po kayo sa amin." Umupo naman at nagsimula ng kumain ang mga ito. Sobrang daldal ng iba at ang daming kwento kaya natatawa na lang siya. Kakapakinig niya, sinusubuan na lang talaga siya ni Ramil ng pagkain. "Namiss ko bigla ang asawa ko, kaya siguro hindi ako nagiging balingkinitan. Dapat pala, nakakandong sa asawa kapag kumakain." Sambit ni Madel. Sinaway agad ito ni Aling Mercy. "Madel, alam mo, magbakasyon ka na. Hindi ka na namin kailangan dito." Nagtawanan silang lahat. Inayos naman ni Ramil ang pagkandong sa kanya at muli siyang sinubuan. Parang pamilya naman na silang lahat doon, kaya hindi na sila nahihiya ni Ramil. Nawala ang mommy at daddy ni Isabel.
Niloko siya ng kanyang stepmother at stepsister. May isang anak lang sila ni Ramil kasi nahirapan talaga siyang magbuntis. Gayunpaman para sa kanya, napakalaki ng pamilyang mayroon siya ngayon at hinding-hindi yon matutumbasan ng kahit ano. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang dilim ay hindi nananatili magpakailanman at ang kasinungalingan ay may hangganan. Maaring may mga panahong tila ipinagkakait sa atin ang hustisya, inaagaw ang nararapat sa atin at sinusubok ang ating katatagan. Ngunit hindi kailanman nasasayang ang pagtitiis na may kasamang paninindigan. Kapag pinili nating manatiling mabuting tao, lumaban ng may dangal at huwag sumuko sa gitna ng sakit at pagsubok. Darating din ang tamang panahon na ilalantad ang katotohanan ng lahat. Sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang ang mabawi ang nawala, kundi ang manatiling mabuti at matatag sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.